Sa wakas ay nakagawa nga po pala ako ng isa sa pinakapaborito ng mga waray. Tinatawag itong pudpud dito sa isla ng Samar. Medyo hawig siya mga idol sa pancake pero napakasarap nito kapag inihalo sa gulay. Gawa ito sa dinurog na isda at nilagyan ng mga simpleng sangkap. Sa pagkakaalam ko kasi ay dito lang ito sa Samar ginagawa. Lalong-lalo na sa lalawigan ng Eastern Samar. Dito nga po pala sa 2nd District ng Northern Samar ay medyo bihira na nga ang gumagawa nito. Hindi ko nga lang alam sa ibang bayan kung gumagawa pa sila ng pudpud. Sobrang nagkikrib na kasi ako nito kaya sabi ko makagawa nga. Lampas 2 dekada na rin kasi mga idol na hindi ko na ito natitikman. Kaya naman sa mga kababayan nating waray na nanonood, nako siguradong nagkikrib na rin kayo. Kapag marami ang isda kasi mga idol yung nahuhuli namin dito sa probinsya at nagkakaubusan ng ice, ang ginagawa nila sa iba ay pinapausukan at ang iba naman ay ginagawang daing para kahit papaano mga idol ay ma-preserve. Pero may gumagawa ng pudpud na dinudurog yung isda. Kapag malilit nga po pala na isda ang gagawin ninyong pudpud, katulad nitong dilis ay kahit hindi na ito tanggalan ng tinik. At sa mga magtatanong kung anong klaseng isda ang pwedeng gawing pudpud, pwede naman yung mga malalaking isda katulad ng tulingan, tuna at marami pang iba. Yung mga ganyang kalalaking isda ay kailangan talaga tanggalan ng tinik. Pero bago mo ito tanggalan ng tinik ay kailangan mo muna itong lutuin. Napakasimple lang naman ang mga sangkap nito na pagsasama-samahin natin dito sa lusong. Maglalagay tayo dito ng dinurog na paminta, kunting kalamansi at saka itong suka. Hindi ko na siya nilagyan ng asin kasi pinaksiw na natin to kanina. Baka mas lalong umalat pa to mga idol kapag nilagyan pa natin to ulit ng asin. Mabilis lang naman ito madurog kasi maliliit lang naman na isda ang gamit natin. At ito na nga mga idol, gagamit na tayo ng molder na takip ng stick o para magpantay-pantay yung laki. Nasa sa inyo naman kung gaano ito kalapad ang gagawin ninyong pudpud. Basta ako itong takip lang talaga ng stick o ang ginamit ko. Idiinan mo ito gamit ng itong kutsara at saka itong plastic para mas mabilis makagawa ng bilog. O diba mga idol, napakasimple lang ng mga sangkap at napakadali lang naman gawin. Magkakaroon na tayo ng pangsahog sa ulam. At hindi pa dito matatapos yung gagawin natin mga idol. Sunod na gagawin natin ay yung pagpapausok na nga dito sa nagawa nating pudpud. Gagamit lang tayo dito nitong mga patpat ng nyog na gagamitin natin sa pagpapauso. Ang ginamit ko nga po pala ng panggatong dito ay yung mismong bunot ng nyog. Mas maganda kasi kapag ito yung ginamit natin kasi hindi sila basta-basta masusunog. Hindi siya masyadong makakapal mga idol kaya naman hindi nga ako umabot ng 1 oras. Ay grabe mga idol, habang binabaliktad ko nga pala nito ay halatang napakasarap. Nakakagutom na tuloy mga idol. Kaya naman sa susunod ay gagawa talaga ako nito ng maramihan. Napakasarap kasi nito mga idol kapag inihalo sa gulay. Lalong-lalo na kapag meron kayong pichay at saka talbos ng kamote. Hanggang dito na lamang po ang video natin. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray, dako nga salamat mga idol sa inyong suporta. At syempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas maging sa ibang bansa. Maraming salamat po ulit sa inyo. At kung inyo pong naibigan ang ating content, paki-like and share na lamang po. Marami pong salamat.